Pandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay. Itong Japan na naman ngayon ang pinakiinitan nitong Russia. So, ang tanong dito, dahil mainit po ang mata ngayon ng Russia sa Japan, isusunod na ba nitong Russia ang Japan sa ginagawa po nilang pakikipagdigma sa Ukraine? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. But anyway guys, before we start, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, ito po ngayon ang problema ng Japan. Ayon po kasi sa report mga sangkay from Russia, itong Japan umano ay nagsisend nitong mga tulong doon sa Ukraine. Nabanas ang Russia. At nag-warning po sa Japan. Ito, panoorin po natin. Yes, Paul, good evening. Good evening, Joselito. In a significant move, Russia has forewarned Japan of grave consequences that... Ayan na. Nag-warning daw po ang Russia sa Japan ng malaking consequence. Ito yung kung. Will affect the bilateral ties of both nations if Japanese-made Patriot air defense systems reach the hands of Ukraine forces. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova has made... Okay. Ang Japan po kasi guys, kaya po siguro na bad trip itong Russia. Alam kasi ng Russia na mga advance po ang kagamitan ng Japan. Kaya nga sabi ko, napapaisip din ako, ano kaya yung mga kagamitan ng Japan pagdating po sa kung magkakaroon man ng World War III at any moment. May mga lilipad ba na kagaya po ng mga robot o Voltes 5? Kasi alam niyo mga sangkay, ang Japan, sekreto po yung kanilang mga gamit pandigma. Hindi po sila katulad sa, di ba mapapanood po natin mga sangkay, yung Russia, yung China, yung North Korea, lahat po sila nagpapakitaan po ng lakas, puwersa, pero yung Japan, hindi po natin makikitaan ng ganun. At nung World War II, kung babalikan po natin ang saysayan, isa po sa highlight na kontrabida at that time, wala pong iba kundi ang Japan. Na ang ibig sabihin, napakalakas po nila noon. Diruin mo, Amerika po yung kalaban nila eh. Pinagtulungan pa po ng Russia. Diba? Doon ang Russia, mga sangkay, medyo ganun-ganun lang po sila dahil may mga sariling interest din po sila sa Japan. Nung nakikita na po nilang natatalo na itong Japan, saka lang po sila medyo tumulong. So ngayon, mga sangkay, ang Russia, ito, nag-warning sa Japan over sending Patriot missiles to Ukraine. So iniisip ng Russia na itong Japan ay may, gusto ata ng Japan na isunod sa Ukraine, parang ganun, kasi haharap na po sila sa mas malaking consequence. An official statement saying that it is possible that the transfer of Patriot munitions by Japan to the United States will go under a well-proven scheme whereby munitions ultimately end up in Ukraine. So ano yun? Itutulay papunta sa Ukraine. Japan's weapon export control prohibits shipping to countries that are at war, but Ukraine might still get hold of the Japanese-made weapons indirectly, as Tokyo have already made a statement last week that it will supply Patriot air defense missiles to the United States. Zakharova added that Washington can utilize the weapons however it wants and cannot be ruled out that the Patriot missiles will end up in Ukraine. So, ang mangyayari, parang naiisip po nila na parang itong mga weapons na to, idadaan lamang sa Amerika, pero papunta pala sa Ukraine. Para hindi masyadong halata. Alam nyo kasi, kaya po ganitong, kaya po may mga nalalaman o nabibisto na mga ganitong klaseng transaksyon o plano dahil po sa mga intel na mayroon ang bawat mga bansa. Hindi lang naman Russia, maging ang Ukraine, Japan, lahat po sila may mga matatalino pong mga intel na nagkalat, mga sangkay na hindi po mga ano ba tawag doon, yung nag-i-inform na mga status ng mga bansa, kung ano ang galaw, mga sangkay. Maging ang Pilipinas, mayroon din yan.
China meron din. Lahat naman meron. So, eto, mga sangkay, napisto di umano. Itong Ukraine. Itong plano nilang mag-send ng Patriot missiles to Ukraine. Pambihira. This would have a critical impact on the Japan-Russia relations that is already tainted since Russia's invasion in February 2022. It would have a tangible negative consequences for global and regional security. Grabe. Global and regional security. Magkakaproblema daw po ang Japan. So, ibig sabihin, matindi pa itong warning ng Russia. Matindi po yung binitawan na warning o babala laban po sa Japan na magkakaproblema kayo. Hindi lamang sa national security, kundi pagdating po sa global security. Ayon po sa Russia, mga sangkay. Zakharova has warned. Back to you, Joselito. Okay. So, tingin nyo mga sangkay, itong plano ng Russia, tingin nyo ba talaga ganun katindi yung kanilang warning? Since nasa war po sila ngayon. Alam nyo yung digmaan ngayon sa Ukraine, napakatagal na mga sangkay. Mahirap po pumasok sa digmaan. Kaya nga ang Pilipinas, nakakakaba na just in case mapunta po tayo sa malaking digmaan na yan, kaya ba natin i-sustain? Hindi ba? Naku, ilan lang po yung mga sundalo ng Pilipinas. So, ang mangyayari yan, mga sangkay, madadamay po yung mga civilian kasi no choice sila. Kailangan po nila magsuot ng uniforme para po ipaglaban ng ating bansa. Tayo-tayo po yan, mga sangkay. So, yan yung tanong na dapat din po maintindihan ng marami sa ating mga kababayan. So, itong Japan, mga sangkay ngayon, hindi lang naman po Russia ang nagwa-warning sa kanila, maging po yung North Korea. Pero yung Japan din, nagwa-warning po sa North Korea. Hindi ko nga lang alam kung magwa-warning po sila sa Russia. hindi natin aalamin po natin, mga sangkay. Kasi, pagka mayroong mga sangkay, ginagawa ang North Korea, papalipad po ng mga missile, para po sa test ng kanilang mga sinasabing pambihira at pangmalakasang missile doon sa North Korea. Pinapatama po doon sa exclusive economic zone ng Japan. Nababanas itong Japan. Winawarningan po ang North Korea. Pero ang tanong dito, kakayanin ba ng kanilang lakas ang warningan po ang Russia? Ano sa tingin nyo, mga sangkay? Talagang alam nyo, natutupad po talaga yung mga nakasulat sa Biblia, na darating ang panahon na magkakaroon ng mga digmaan. At eto na yun, mga sangkay, sa tingin nyo, common lang to or normal lang tong nagaganap? No, guys. Nakasulat po yun sa Biblia, sa Matthew, sa Luke, at marami pa pong ibang mga verses na nagsasabi, mga sangkay, na in the last days, magaganap po yung mga ganitong klaseng kaguluhan. And very specific, nasabi po doon yung digmaan. Okay? At noon pa nangyayari itong mga malalaking digmaan. Rumors of wars. Hanggang ngayon, natutupad po yung propesya na nasa Biblia. That's why, kung nagdududa ka sa Biblia, hindi na ba? Basahin mo yung Biblia mo. Lahat ng nakasulat dyan, natutupad at ang marami ay natupad na. Well, what is your opinion? Ano po yung komento tungkol dito? Just comment down below. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.